Kaagad na sinubsob ni Selena ang sarili sa kama na makapasok sa kanyang silid. Halos 5 minuto pa lamang siyang nakakasubsob sa kama nang biglang bumukas ang pintuan. Tumihaya siya upang tingnan kung sino ang pumasok at biglang napatayo na makita si Drix. Halos okupahin nito ang espasyo ng pintuan. Madilim ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Ano ba? Gusto ko magpahinga. Angil niya. Go away, Drix. Please. Subalit hindi siya nakikiusap kundi nag-uutos. Sana hindi ka na lang umuwi. Kung magiging kasilamig pala ng yelo ang pakikitungo mo sa iyong ama. Tuloy na itong pumasok ng silid at isinara ang pintuan. Selena closed her eyes in frustration. Kagaya ng sinabi ko, hindi ako umuwi para paligayahin siya. So, don't expect me to be nice to him. Bigla siyang napaupo sa kama nang humakbang itong palapit. Ganyan na ba katigas ang puso mo? Tumigil ito sa kanyang harapan. Dahil nakaupo siya sa kama, ay kailangan niyang tingalain ang matangkad na lalaki. Ang magaling kong ama ang dahilan kung bakit naging bato ang puso ko. At wag mo akong sigurin. Isa pa, kung hindi kayo mapilit ay hindi ako uuwi. Ngayon namang umuwi ako, ay marami ka pa ring demands. She faked a young. Mabuti pa siguro, bumalik na lang ako ng Amerika bukas. Before she could blink her eyes, ay tumapat ang mukha nito sa kanyang mukha. Ang marahas sa hinga nito ay tumama sa kanyang pisngi. Nakayuko ito sa kanyang harapan. I'm sorry to tell you this, sweetheart, pero hindi ka na makakaalis sa lugar na ito. Mananatili ka na sa piling ng iyong ama hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng kanyang buhay. Bagaman hindi siya hinawakan ng lalaki, pakiramdam ni Selena ay binihag siya ng kapangyarihan nito. Malapit na malapit ang kanilang mga mukha at tamagdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito. She raised her face angrily. At anong gagawin mo? Itali ako at ikulong sa silid na ito para hindi na makaalis sa lugar na ito. Tinitiyak ko sa'yo, bukas na bukas din ay babalik na ako ng Amerika. Her face raised a challenge. Hinahamon mo ba ang kakayahan ko, Selena? Tumaas ang kamay nito to hold her chin. Ang isang kamay naman nito dumako sa kanyang lieg, making a feather-light touch that sent shivers to her body. Naglandas ang kamay nito sa kanyang lieg, pababa sa puno ng kanyang dibdib. Napasingap si Selena. Her eyes softened at biglang namungay ang mga mata. See? He smiled sympathetically. Ako lang ang may kakayahan magparamdam sa iyo ng ganito, hindi ba? Buong yabang nitong sabi. His fingers teased the tips of her breast. Hindi naging sagabal ang suot niyang bra at damit upang maramdaman ang pagsigid ng kilabot sa kanyang buong katauhan. Sunod-sunod na kanyang naging pagsinghap as if she was chasing her breathing. Her nipples seemed to harden under his fingers. I'm glad na hindi pa ganap na naging bato ang puso mo, he whispered huskily. At hindi pa rin kumukupas ang charms ko. Ngumiti ito ng nakakaloko. Bastard! Subalit mali siyang napasinghap nang maramdaman ng tuluyang pagsakop ng kamay nito sa kanyang dibdib. Lumiyad ang kanyang likod as if giving him full access to touch it. Sa loob ng ilang minuto, ay nawala siya sa kanyang sarili. Naramdaman na lamang niyang nakalapat ang likod niya sa malambot na kama at nakadaganan sa kanyang binata. Don't leave, Selena. Anas ito habang hinahalik-halikan siya. Her t-shirt and bra were still intact, pero pakiramdam ni Selena ay hubad iyong hinahalikan ng binata. The tickling sensation brought by his lips was like narcotic in her blood, setting her temperature afire. Stay with your father. Stay with me. Ang halik nito ay gumapang pataas, patungo sa kanyang leeg, at nagtagal sa kanyang batok. Pakiramdam ni Selena ay nawala siya sa kanyang katinuan na mga sandaling iyon. How could his kiss be so lethal? Pakiramdam niya ay muling bumalik ang kanyang kainosentihan. This was the first time she lost herself in a mere kiss. Kadalasan ay kontrolado niya ang kanyang damdamin at alam niya kung kailan titigil. Hindi katulad ngayon.
Pakiramdam niya ay hindi niya kayang supilin ang kanyang naghuhumiyaw na atraksyon na nararamdaman para sa binata. Leave, Selena, and you'll never feel heaven in my arms again. Sukat doon ay mapaklang napangiti si Selena. Surely, ang lalaking ito ang pinakawalang modo sa buong mundo. At anong tingin nito sa kanyang sarili? God's gift to women? She made no attempt to move. Last, Drix. This is all but last. And don't worry. You are not the only man who can make me feel like this. I have a couple of boyfriends in the States who can make me crawl with desire more than you do. She said coldly, na parang baliwala lang iyon. Nakita niya kung paano tumigas ang mukha ng binata sa kanyang sinabi. Parang napapasong binitawan siya nito at walang sabi-sabing lumabas sa kanyang silid. Lumagabog ang pintuan sa mara iyon. Yes, tita. Andito na ako sa Rancho Isabel. Kahapon ako dumating. Mabuti naman at umuwi ka ng Selena. Hindi mo alam kung paano mo pinalagaya ang iyong ama. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Napipika na siya sa paulit-ulit na pagsasabi ng mga tao sa paligid ng litanyang iyon. Umuwi ako upang tuklasin ang katotohanan sa inyong sinabi, Tita Lerma. Hindi upang paligayahin si Papa. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita upang payapain ang nangangalit na damdamin. Nandito ako sa Pilipinas. Ngayon, ano ang dapat kong malaman tungkol sa mama? Inayos niya ang pagkakadikit ng cellphone sa tenga. I want this quick and fast. Hindi ko maiiwan na matagal ang pamamahala sa restaurant ko sa aking assistant manager. Kahapon ka lang dumating, Selena, pero nagmamadali ka naman bumalik ng Amerika. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Lerma. Gusto ko pang makasama ng papa mo na matagal. Tita, hindi ako umuwi para makapiling si Papa. Pinagbigyan ko na kayo. Now, it's your turn to explain what I need to know about my mother. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tita, naiinip na siya sa kakahintay. Si Menandro ang tanungin mo. Siya nakakaalam ng lahat. Are you setting me up with my father? Bahagyang tumaas ang timbre ng kanyang boses. Hindi, Selena. Hawak ni Menandro ang diary ni Isabel. Ibinili ni Isabel sa akin na ibigay ko yun sa iyong papa pagkatapos ng kanyang libing. Nakasil iyon at si Menandro lamang ang pwedeng bumasa. Wala akong alam. Tanungin mo siya, Iha. Siya nakakaalam ng lahat. Napagbuntong hininga si Selena. May diary ang kanyang mama. Wala siyang alam tungkol sa bagay na iyon. At ngayon, ay kailangan niyang kausapin ang kanyang ama tungkol doon. She'd better make it fast para makabalik ka agad sa Amerika. Sige, tita. You're leaving me with no choice but to talk to my father. Okay, I'll talk to him soon. Dahil gusto ko na matapos ang isyong ito at makabalik sa Amerika sa lalong madaling panahon. Pero sana, Selena, ay makadalo ka sa kasal ng pinsan mo. Matutuwa si Maristel kapag dumalo ka. Balak ko niyang kuning isa sa mga abay. Dadalo ako sa kasal ni Maristel, Tita Lerma. Bago ako bumalik sa Amerika, ay dadaanan ko kayo. Tatawagan kita ulit. Sige, bye tita. Iyon lang, at pinindot niya ang button for end call. Malungkot yung tinaraw ang malawak na lupain ng rancho na nakikita niya mula sa veranda. Mula sa kanyang kinatatayuan, ay nakikita niya ang magandang hardin at ang malawak na pool. Sa malayo, ay ang malapad na lupaing sakop ng rancho. Pag-aari mo ang lahat ng nakikita ng iyong mga mata, ikaw ay nakatakda magmana ng lahat ng ito. Hindi na niya kailangan panglingunin kung sino ang nagsalita. Binabantayan ba siya ng lalaki sa kanyang bawat kilos? Tinignan niya ang suot na relo. Alas 5 na ng hapon. Ang sabi ni Manong Lucia kanina ay umalis ito mga alas 11 ng umaga upang bisitahin ang Monte Vista Manufacturing Corporation. Bukod sa textile industry, ay pinasok din ng kanyang ama ang paggawa ng mga dilatang produkto kagaya ng corned beef at beef loaf. Ano pa yung minana ng kanyang ina ay pinagyaman nito at ginawang rancho kung saan ang gagaling ang supply ng karne at iba pang raw materials para sa cannery. Sa dulong bahagi ng rancho
Malapit sa main road ang planta. Katunayan ay nadaanan niya iyon kahapon. Formal niyang nilingon ang binata. Hindi mahalaga sa akin ang kayamanan ng papa. Pwede niyang isama sa hukay ang lahat niyang pera. You're starting a fight against Selena, he said in a cold tone. Kanina ay casual expression ang nasa mukha nito. Ngayon ay biglang napalitan ng pagdidilim. Dahil iyon ang totoo, she said matter of fact. Alam ko minaipundar ka na rin sa Amerika, pero ang lahat ng pagsisikap ng iyong ama ay para sa iyo, Selena. Malungkot na tinanaw nito ang malawak na lupain. Pero ayoko na lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kanya. Inilagay niya sa loob ng bulsa ang hawak ng cellphone. Sumunod ng paningin nito sa kanyang hawak. Anong pinag-uusapan ninyo ni Tita Lerma? My God! She rolled her eyes. Nakikinig ka ng palihim. Hindi bagay sa'yo. Tungkol ba sa diary ng iyong ina? May alam ka sa diary ni Mama? Now, that caught her attention. Isang malalim na hininga ang pinakawala ng lalaki. Iyon ang pinakamahalagang bagay na itinatago ni Menandro. Iyon na lamang ang natatanging alaalang iniingatan niya mula sa iyong mama. Maliban sa iyo, of course. Kailangan makausap ko ang papa tungkol sa diary ni Mama. Dahil yun din ang dahilan kung bakit umuwi ako ng Pilipinas. Akma siyang aalis upang hanapin ng ama nang pigilan siya nito sa mga braso. At pagkatapos mong malaman kung ano nakasulat sa diary ng iyong mama, anong susunod mong gagawin? Babalik ng Amerika, she answered plainly. Ipinigsi ang brasong hawak nito, sabalit hindi yung pinakawala ng binata. You're making it hard on your father's part, Selena. Hindi maganda pinakita mo sa kanya kaninang umaga. Dinamdam ayun ni Menandro. At sa halip na matuwa dahil nagbalik ka na, ay mas lalong nalungkot ang iyong ama. Hanggang ngayon, ay galit ka pa rin sa kanya. Muli siyang isinugod sa St. Luke's dahil sumisikip ang kanyang paghinga. Oh, natutup ni Selena ang bibig. Pagkatapos niyang mananghalian kanina, ay nagkulungan siya sa kanyang silid. Hapon na nang lumabas siya tinungo ang veranda upang tawagan ang kanyang Tita Lerma. Hindi din napansin, isinugod sa ospital ang ama. Siguro ngayon na masaya ka na sa pagdurusa ng iyong ama. Puno ng sarkasmo ang tinig nito. Kapag may nangyaring masama sa ama mo, tiyak, hindi ka palatahimikin ng iyong konsensya. Natameme si Selena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Oo nga, at galit siya sa kanyang ama. Pero hindi niya ninais maging dahilan ng kamatayan nito. Sa kabila ng lahat, ay utang niya rito ang buhay niya. Pansamantala, ay titigil mo na sa St. Luke si Menandro. His health is unstable at hindi makakabuti sa kanya na makita ka at maramdaman ang malamig na turing mo sa kanya. Ikaw ang dapat sisihin kung ano man ang masamang mangyari sa iyong ama. Marahas na binitawan nito ang kanyang braso at tinalikuran siya. Wala na sa kanyang harapan si Drix, ay dinatiling tulala si Selena. Aandap-andap ang kalooban sa narinig na balita. Ipinilig niya ang ulo. Hindi yata niya matanggap na siya ang magiging dahilan ng paggala ng karamdaman ng kanyang ama. Isang linggo mula na ma-admit sa St. Luke's ang kanyang ama nang ipaalam sa kanya ni Manang Lucia na babalik nito ng rancho. Nakahinga siya na maluwag. Ibig sabihin, mabuti na ang kalagayan nito. Kahit papano, ay natuwa siya sa balita. Magkakaroon na siya ng pagkakataong makausap ito. Nandoon sila sa harapan ng villa at hinihintay na ang paglanding ng chopper sa helipad. Si Drix ang piloto niyon. Pagkatapos maglanding ng higating tutubi at pamatay ang makina ng sasakyan, ay lumapit ang tatlong katiwala upang pagtulungang ibaba ang naka-wheelchair na si Menandro. Kasunod dito ang private nurse. Nakita niya ang formal na mukha ng binata. Kaagad niyang binawi ang paningin. Hindi na nito kailangan pang utusan siya. Talkusa siyang lumapit sa ama at humalik sa pisngin nito. This time, ay ginantehan niya ng yakap ang ama. She saw him release a smile. Kumusta ang pakaramdam ninyo, Papa? Formal pero may pagsuyo niyang tanong. Mabuti naman, Iha. Kaagad itong sagot. Baka tuloy na akong gumaling. Tumingin ito sa kanya ng makahulugan.
Napabuntong hininga na lamang si Selena. Malinaw niyang nabasa sa mga mata ng ama ang makakapagpagaling dito. Pero batid niya, hindi magiging ganun kadali ang lahat. Hindi pa siya handang magpatawad. Ang pangakong binitawan niya sa puntod ng kanyang ina ay mananatiling pangako. Mabuti pa ay magpahinga ka na muna, Menandro. Ani Drix. Nasana niya sa ng private nurse na dalhin sa silid ng amo. Hindi naman tumutol ang matanda. Sabi tayong tatlo maghahapunan mamaya. See you later, iha. Masaya ang bukas sa mukha nito. Isang simpleng ngiti at tango ang itinugon niya sa ama. Formal ang mukhang inahatid niya ito ng tanaw nang itulak ng private nurse ang wheelchair nito papasok sa kabahayan. You should try harder. Pagigilabulong ni Drix. Sila na lamang dalawang naiwan sa labas ng villa. Nagbalik na sa kanilang mga trabaho ang mga kasambahay. Nagkitimpi, nilingon niya ito. I'm not a robot na pwede mong diktahan ayon sa iyong kagustuhan. She felt exhausted. Kagad iniwanan niya ang lalaki dahil tiyak niya sa away naman mapupunta ang kanilang pag-uusap. Istula silang aso't pusa palagi na lang nagbabangayan. It almost became a routine, but she only shrugged her shoulders and it. Bakit ka nandito? Hysteria ni Selena nang biglang bumukas ang pintuan at iluwa si Drix. Mukhang bagong paligo ang lalaki at nakapagpalit na rin ng damit. Sinisiguro ko lang, makakasalo ka namin sa hapunan ni Menandro. Kasuwalan sinuwid siya nito ng tingin. Lihim naman nagpapasalamat si Selena at tapos na siya magbihis. Nagsusuklay siya ng mahabang buhok na walang babalang pumasok ito. Next time, learn to knock and respect others' privacy. Pinipigil niya ang sariling batuhin nito ng hawak ng suklay sa inis. Napangisi na lamang ang lalaki at lumapit sa kanya. Tumigil ito sa kanyang harapan at tumukwang upang amuyin ang kanyang buhok. You smelled clean and fresh, Selena. He whispered huskily on her ear, that breathtaking sensation down her spine. She closed her eyes for a moment upang kalmahin ang sarili. And damn so sexy. Isang itim na bestida ang kanyang isinuot. Malambot ang tela niyon at bagsak, flaunting the nice curve of her body. Humigpit ang hawak niya sa suklay. Pagkatapos, ay patabog na ibinagsak ayon sa dresser. I'm coming to dinner, so stop flattering me. Matatag niyang turan. Nilalabanan ng pamumungay ng mga mata. This man was indeed irresistible. At pakiramdam niya ay sinisilihan siya kapag malapit ito sa kanya. In that case, let's go then. Hinawakan siya nito sa braso at inakay palabas ang silid. Naanimoy magbabago ang kanyang isip anumang oras. Nagpatiano na lamang siya. Hadatan nila ang kanyang ama naghihintay na sa granding dining hall. Mahaba ang antigong dining table. Nasa taas niya ng isang granding chandelier. Nilandaang 5,000 piso ang halaga. Kahit saan niya ibaling ang paningin, sa loob at labas ng villa, ay karangyaan ang kanyang nakikita. Mayaman na rin sila dati, pero hindi ganito. Yumaman pa ang kanyang ama pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Sukat doon, ay hindi maiwasan ni Selena na sariwain ang isang mapait na kahapon. Kailangan makausap na niya ang kanyang ama tungkol sa diary ng kanyang ina upang babalik na sa normal ang kanyang buhay sa Amerika. She sighed silently at umupo sa upuang hinugot para sa kanya ng binata. Pagkatapos ay lumigid ito sa kabilang bahagi ng mesa at naupo paharap sa kanya. Nasa pinakadulong bahagi nakaupo si Menandro. Pinasadahan niya ang mga pagkain nakahain sa mesa. Paella, afritada, ralyanong bangus, vegetable salad, at mga sariwang prutas. Bigla siyang nagutom sa nakahaing pagkain. Matagal na panahon na rin, hindi siya nakakakain ng pagkain Pinoy. Kadalasan, ay nagtitake out na lamang siya ng pagkain sa mga fast food chain sa Amerika. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang champagne na nakalubog sa isang ice packet. Masarap ang nakahaing pagkain at nagugutom na ako. Isang marahang tawa ang pinakawalan ni Menandro. Paborito mo ang paella at ralyanong bangus, di ba, Selena? Of course, Papa. She answered eagerly. At gaya niyo ay nagugutom na rin ako habang pinagmamasdan ng mga nakahaing pagkain. Muling tumawa si Menandro.
Kung ganoon, ay kumain na tayo. Wala ang private nurse nito ng mga sandaling iyon. Nang abutin nito ang bandahado ng kaning malapit sa kanya, ay kusang loob na inabutin ng dalaga sa ama. Nagpasalamat ito sa kanyang ginawa habang kumikislap sa tuwa ang mata. Tumulong din si Drake sa pag-abot ng pagkain kay Menandro. Akma siyang paglalagay ng pagkain ng binata sa plato nang pigilan niya ito at siya na nagsilbi sa sarili. Maya-maya ay tahimik na silang kumakain. Mukhang nabusog ako ngayong gabi ani Menandro habang pinapahira ng table napkin ang bibig. Buksan ng champagne, Trix. Mainam na pantunaw iyan ng pagkain. Agad namang tumayo ang binata at kinuha ang champagne at binuksan iyon. Hindi ba makakasama sa inyong kalusugan ang uminom, Papa? Sa wakas, ay naisatinig din niya ang pag-aalaala. One shot won't do any harm, Iha. Papatunaw lamang iyon ng pagkain. Naglagay sa 3 kupita ang binata at inaabot kay Menandro ang unang kupita ng alak. Pagkatapos, ay inaabot ang pangalawang kupita sa kanya. Napilitan siyang tanggapin iyon. Itanas ito ang hawak na lalagyan ng alak. Cheers to a new beginning. Itanas din nila ng ama ang hawak na kupita. Nakita niya, nakatitig sa kanya ang binata. She withdrew the eye contact at sinimsim ang hawak na alak. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya ang private nurse ng ama na pumasok ng dining hall. Oras na po para sa pag-inom ng gamot, sir. Pwede mo na siyang dalhin sa kanyang silid, Margarita. Sabi ni Drix, nasanan niya siya ng private nurse. Tumayo si Selena at tumalig sa pisngi ng ama. Good night, pa. Ginagap nito ang kanyang palad. Thank you for making me happy tonight, Iha. Madamdaming pahayag ng kanyang ama. Ang katuwaan ay nakabakas sa mukha nito. Hindi alam ni Selena ang isasagot sa tinurang iyon ng ama. Dalhin mo na siya sa silid niya, Margarita. Maagap na utos ito. See you tomorrow, Menandro. Nanatiling nakayuko si Selena habang habol ng paningin ang figura ng amang nakasakay sa wheelchair. Nang mawala ito sa kanyang paningin, ay lumapit siya sa mesa at inubos ang baso ng champagne na parang tubig lang. Want some? Itinaas ito ang bote ng champagne at hindi na hinintay pa ang kanyang sagot. He refilled her glass with wine. Thank you, she said sarcastically, na pinagkibit-balikat lamang ng binata. She breathed deeply at muling inubos ang laman ng baso. Ganyan ba kahirap siya na magkunwari? At pakitunguhan na mabuti ang iyong ama? He looked at her at the rim of the wine glass. Pagkatapos ay sinimsim alaman niyon. She shot him like a dagger-like look. Pwede ba? Itiko mo iyang bibig mo. Kung wala ka rin lang magandang sasabihin. Eritado niyang asik. Naiinis siya sa sarili. She hated her father. Pero nararamdaman niya, lumalambot na kanyang puso para dito. Hindi siya dapat makaramdam ng awa. Dahil hindi rin naman ito nakaramdam ng awa sa kanya nang mamatay ang kanyang ina noon. Pagkatapos maubos ang laman ng kupita, ay inilapag niya iyon sa mesa at iniwan ng binata. Dumiretso siya sa kanyang silid at saka sinubsob ang sarili sa kama.